Atin lang gambalain sa isang holiday Thursday si Undersecretary Nicolas Tijo naman ng DOJ. Ito ho ay dito po sa patuloy na ating pakikibaka sa human trafficking na ito na nangyayari po sa ating bansa. Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha. And thank you for your time. Yusek, ito po lamang itong sa Pasay, ihong mga nasabat ng pinagsanib po ng puwersa ng inyong tanggapan, pati ho ng Anti-Organized Crime Office ng tanggapan ng Presidente. Ang sinasabi po dito, ang total po na mga dayuhan ay 402. Kalalakihan po ito, female 46, Chinese, Vietnamese, Malaysians, etc. Itong mga na huli ng mga dayuhan na ito, paano po ang ginagawa ng inyong tanggapan to classify them as victims or suspect? Ina-identify namin, may mga proseso tayo upang ma-identify ang mga iba-ibang tao, pwedeng dayuhan, pwedeng Pilipino, kung sila ba ay victim, sila ba ay perpetrator ng human trafficking o na ibang krimen, or somewhere in between na lang. Mm-hmm. So, nangyayari dyan, ang importante kung may mga witness na lumulutang, na ina-identify kung sino yung mga boss o sino yung mga enforcer dyan sa establishment na yan. At yun ang kagandahan na nangyari dito sa operation natin, may mga ilang victims of sex trafficking at ilang victims of labor trafficking na lumutang upang i-identify kung sino yung mga boss at sino yung mga enforcer at mga bisor ng establishment na yan. Opo. Yung mga iba naman kung hindi namin ma-identify, tatrato na lang natin silang in violation of immigration law at ipoprocess ang kanilang deportation sa kanilang mga bansa. Okay, deportation po ito, pauwi. Pero yun pong mga sinasabi na promotor nito o mga may gawa nito, ano po ang proseso at sila ba'y ikukulong sa Pilipinas sa kaso pong human trafficking, etc.? May mga ilan na na-identify there and then na sila yung mga promotor at sila ay inaresto doon at sinubject of inquest. Alam ko 6 ito, At alam ko naman na charge sila for violation of human trafficking law. At sa ngayon naka-detain na yan at haharap sila sa husgado. May mga iba pa kami na-identify na for regular preliminary investigation na lang, Di na sila mas-subject for inquest dahil paso na yung oras for inquest. So dadaan na lang ito sa proseso, magpa-file ang pulis ng complaint sa DOJ at papatakbuhin natin to. In the meantime, dahil nga in violation sila of immigration laws, ay ma-justify natin ang detention sa kanila ng state. Ayun, opo. Paano po yung dito po sa Pasay paano itong kaso po ng maliban doon sa sa immigration laws violation, yung meron ng usapin po ng sex trafficking, may usapin din po ng torture, meron din pong illegal gambling, at meron pa pong operasyon ng pharmacy. Paano po iyon? Pag ganun pong marami ng kaso? Napakarami talaga, Pinag-uusapan nga namin to, kung ang pogo na to ay maaari mangumpisal, napakadami niyang sasabihin sala. Ang gagawin dito, yung mga ibang krimen naman dyan, posibleng absorb na yan ng human trafficking, Halimbawa, yung torture, yung pananakit doon sa mga doon sa mga iba-ibang biktima, kasama na yun Kasama na yun doon sa absorb na yun sa human trafficking. Yung may ibang krimen naman, halimbawa, yung cybercrime, sa pagpapatakbo ng illegal pogo, dahil lumalabas nga may scamming dito, pwede din yung illegal gambling, pwede din to ma-subject of separate criminal charges. Okay, so kapag ba ganyan nga, ito hong mga sinasabi po, sa unang balita na inquest daw itong 5 Chinese tsaka isang Filipino na sinasabi daw pong mga promotor nito Yeah. Kapag ganyan, sa dami ng kaso, ito hong haharap sa demanda sa Pilipinas, ang kulong nila sa bilibid, hindi ho ba? Tama. Pag habang pending yung kaso, sa BJMP muna sila, So malamang sa Pasay City Hall yan. Pero pag makonvict yan, diretso na sa bilibid pa ngayon. And they cannot leave the country unless they have served yung kanilang sentensya. That is correct, Manong Ted. Okay, sige po. So sir, ito hong pangyayaring ito, nung isang araw, nung gabi ho, kahapon daw, sabi po ni Colonel Gilbert, meron naman silang nasabat, palipad papunta ng Cebu, mga dayuhan din at may isang Chinese na nahulihan pa daw ho ng barel. Pang sinasabi, mukhang nakakatunog na daw ho, umiinit itong pogo operations dito na illegal kaya naglilipatan ng probinsya.
Ano pong inyong balita doon? Tama yun, Manong Ted, no? Kasi ito, hindi lang naman, itong pangalawang operation namin sa Pasay, no, within a period of 3 months, less than 3 months. At medyo na malakas na sinyalis to doon sa mga illegal pogo dito na lumipat na, no? At ang balita namin, yung mga na-intercept na mga foreigners, so lampas 30 ito na Vietnamese nationals daw. At tama kayo, accompanied daw by Chinese national na may illegal firearm. Galing daw sila sa isang pogo at lilipat na daw sa Cebu. At bukod doon, no, may mga balita kami na may mga pogo dito sa Manila na nagpa-pack up na, no? Lilipat na daw yung kanilang operasyon sa ibang lugar na supposedly mas friendly. Opo. So, pogo, ito pong sa Pasay, ang sabi po ni Colonel ay may pogo license na ni-revoke ng PAGCOR pero nakakuha pala ng isa pang license. Tama yun. Go ahead, Tama sir. yun, Manong Ted. Ang pangalan ng pogo na to sa Pasay dati ay, nalimutan ko yung pangalan ngayon. Ano? Basta nakapangalan to sa ibang pogo at base sa intelligence galing sa PAGCOR mismo, na-cancel na yung lisensya nito. Sinabi sa amin ng PAGCOR to. Kaya namin sinalakay to. No? Yun yung initial lead namin. Gumamit kami ng additional intelligence at yun ang ginamit namin para ma-secure yung search warrant. Tapos pagpasok namin, nagulat kami. No? May panibagong registration. No? Although provisional registration to, under a new name, Smart Web. Yes. Na yung pangalan. Yung nga po, sir, mawalang galang lang sa PAGCOR, sila ang regulator. Hindi po ba dapat kanilang responsibilidad na yung binibigyan nila ng lisensya, whether ito po ay provisional lamang, dumadaan po sa matinding vetting o background check o physical examination ng kanilang mga lugar ng operation? Ang tama yun, Manong Ted, no? Kaya pag-uusapan namin ng PAGCOR to, no, kung anong nangyari dito sa Smart Web, na bakit alam naman natin na registrado na pala siya dati. Tapos kita mo naman, no? Nakita mo yung buong gusali, one integrated operation na may mga sex trafficking sa baba, konektado dun sa taas, na maaari naman makita yan sa isang inspection, no? So, kausapin namin yung PAGCOR, tatanong namin kung ano nangyari dun at paano nakasecure ng provisional license tong Smart Web. Opo, sige po. So ngayon sir, ito hong inyong ginagawa na mga operasyon sa mga POGO hubs na ito, kapag ho may mga nare-recover na ng mga armas doon sa mga Chinese, ano na po ang, dito ho ba pumapasok na ang National Security Council natin sa usapin po ng national security? Kasi mukhang may mga Chinese na nahuhulihan ng high-powered firearms. Sa ngayon, no, parang hindi pa naman high-powered. Parang alam ko, maliit na pistol, small caliber firearm lang naman yung nahuli doon sa Chinese national doon sa airport. At doon sa site naman, at least doon sa Pogo site na raid namin recently, ano naman, mga blunt objects, mga hand-to-hand weapons naman ang nadampot doon. Kung may baril man, airsoft naman yung nadampot, no? Hindi pa naman umabot sa punto na may high caliber firearms na ma-alarma kami na national security concern. Ngunit tama kayo, no? Sa dami ng mga Chinese nationals na natatagpuan sa mga illegal pogo na to at lumalabas sila yung nagpapatakbo ng mga illegal pogo, malamang kakausapin din natin yung mga intelligence agencies natin upang humingi ng tulong at ng koordinasyon. Opo. Siguro nabalitaan nyo yung sinasabing nahuli sa Pasig, sa Valle Verde, na mga Chinese. At ang na-recover sa kanila actually ay carbine, mga bago-bagong modelo ng armas. Kapag ganito ng mga dayuhan, ito ba'y maaaring maiugnay din sa task force ninyo o separate ho na ahensya ang in charge dito sa usapin po ng mga Chinese na parang mga sindikato ito? Bagamat ito hindi pogo ito po ay nahuli dahil din po sa operasyon po ng PNP. Ng NBI. Ngayon ko lang narinig yung balita na yun about yung high caliber firearms na na-seize sa Pasig, no? Ngunit mukhang hindi to sa task force namin, ibang grupo to, no? Pero tama kayo, Manong Ted, nakaka-alarma to na may high caliber firearms na natatagpuan sa kamay ng mga dayuhan. Opo. Sige po. So sir, sa ngayon, dito po sa inyong ginagawang operasyon sa mga pogo na ito, yun hong mga Pilipino na dito po nahuhuli,
during the operation, ano po ang, paano niyo po ito hinahawakan? Ano ho ang kanila pong, kumbaga, how do you treat them, sir? Kung may lumutang na ebidensya laban sa kanila na talagang kasama sila sa mga nagpapatakbo ng illegal pogo, at tiyak na mananagot sila, no? Ngunit habang wala pang ebidensya, malamang papakawalan namin yan, papauwiin sa kanila ng mga tahanan. Pero sa tuloy naman ng operasyon natin, at kung may matagpuan tayo ulit, no, na Pilipino sa illegal pogo, medyo magdududa na kami, no, na ano ba talaga ginagawa mo dyan? Baka naman talagang may kinalaman ka na dito sa kalokohan na to, no? At mananagot siya, no? Tapos kung tuloy-tuloy naman yung case build-up, kung makakuha kami ng ebidensya laban sa mga Pilipino, at mananagot din talaga sila. Opo. Kung talaga hong sila kasabuat ng mga mastermind dito, no? Tama yun, Manong Ted. Sige po. Sa panghuli lang po, no, maliban ko may tanong pa si Chacha, dito ho sa mga nahuhuli, no, Vietnamese, Malaysians, Taiwanese, Korean, anong kwento nila? Kung bakit sila naiinganyo na pumunta sa Pilipinas at eventually magtrabaho po dito sa mga gambling hubs na ito, and then eventually po yung pala sex trafficking na. Doon sa mga nagtatrabaho sa pogo, no, yung mga agents o mga ahente, hindi na bago yung kwento. Yung kwento nila ay inaalok sila ng customer service representative sa pogo, sa call center sa Pilipinas, at pupunta sila dito at magugulat na lang sila na scamming yung pinapagawa sa kanila. Yung mga babae naman na sex trafficker, paka-entertainer, yung mga inaalok sa kanila tulad ng mga ginagawa sa mga Pilipina abroad, no, na nadadamay din sa mga sexual exploitation. So, sir, kung sa ating pong bansa ang immigration ay napakahigpit, di ba, Yusek, no, sa mga Pilipinong lalabas ng Pilipinas, sa mga bansang ito na pinanggagalingan nila, Vietnam for example, or Malaysia, or even China, ito napakarami, or Korea, ano pong inyong ugnayan doon sa inyong counterpart? Bakit parang, di ba, hindi ba ganun sila kahigpit doon? Hindi sila ganun kahigpit, no? Kasi nga kaya tayo may departure formalities dahil migratory country tayo, no? Madami tayong mga kababayan na nais magtrabaho sa ibang bansa at may kultura talaga tayo na pinoprotekta natin yung mga kababayan natin. Kaya kasama na yun, no? Yung patakaran na yun sa isang sistema, no, ng napakaraming patakaran na pinoprotektahan yung mga kababayan natin. Sa ibang bansa, medyo hindi sila ganun, no? Ngunit ang isang nakagulat, no? Nakakatuwa din na ang Thailand very recently, no, medyo kinopya nila yung proseso natin diyan, na medyo i-monitor yung mga kababayan natin na lumalabas para bantayan sa human trafficking. So kumbaga itong practice na masasabi mong unique sa Pilipinas dahil nga iba yung relationship ng mga Pilipino sa isa't isa, ay nagiging modelo na din siya sa mga ibang bansa. Okay, sige po. May pahabol ang tanong si Chacha. Go, Chacha, please. Yusek, tinitignan nyo rin po ba kung merong malaking tao na involved dito, kung bakit ganito kalakas yung loob nitong mga Chinese na ito na mag-operate? Kumbaga protector, malaking tao talaga sa gobyerno, nakaanib po nila? Yes, tinitingnan din namin yan, no, DJ Chacha. So hopefully, no, doon sa mga nahuli, may mga nais tumulong at nais magbigay ng kwento, nais magbigay ng salaysay o ng ebidensya para umakyat kami, no, doon sa ladder at malaman namin kung sino ba talaga ang mga pinuno ng mga operasyon na to at kung sino yung mga Pilipino, no, na tumutulong sa kanila. So sa ngayon wala pa po kayo mga pangalan or parang mga tinitignan talaga? Wala pa. May mga leads kami, DJ Chacha. Pero syempre, di namin ibubulgar yan. Of course. But meron talaga. Yusek, last na lang tungkol po dun sa permit sa PAGCOR. Do you think kayo po ba i-recommend din nyo na paano po ba re-relieve muna sa pwesto yung mga taong involved doon sa pagbibigay ng permit or papalitan muna for the meantime dahil nga po dito sa kaso nung Pogo sa Pasay City? Kausapin namin yung PAGCOR, no? Dahil kailangan talaga magpaliwanag itong mga taong ito nagbigay ng permit. Kitang-kita mo, no? Kung nakapasok ko dun sa lugar na yan, wala naman duda. Diba? Na talaga may kalokohan na nangyayari. Dapat magpaliwanag sila kung ba't di nila nakita na may KTV sa baba. So, may mapapanagot sa PAGCOR kung sakali? Para sa amin, dapat.
Well said, dapat. O, sige po. Yusek, salamat po at pasensya na sa istorbo kahit na holiday ngayon. Walang problema, Manong Ted. Opo, mabuhay po. Thank you. Mabuhay. At salamat sa pag-anyaya muli sa programa niyo. Opo, thank you. Si Undersecretary Nicholas T. ng DOJ. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.